pulis sa ilalim ng tulay. Binabaon sa lupa ang hustisyang pinatay habang walang nakakakita. Bulok na ang sistema, serbisyo niya hindi sa'yo kung wala kang pera. May pulis sa ilalim ng tulay. Binabaon sa lupa ang hustisyang pinatay habang walang nakakakita. Bulok na ang sistema, may bahid ng dugo ang ginintuan niyang tsapa. May pulis sa ilalim ng tulay. Binabaon sa lupa ang hustisyang pinatay habang walang nakakakita. Bulok na ang sistema, serbisyo niya'y hindi sa'yo kung wala kang pera. Magbulag-bulagan ka na muna kung ayaw mong tikman ng mga bala. Kaming bahala na pagtakpan, madali lang naman. Palabasin na lang na adik o nanlaban. Ko'y pulis, may baril at pwedeng pumatay. Ibabaon sa lupa ang hustisya at bangkay, wala namang makakakita. Kung bulok na ang sistema, hindi ako makukulong. Suot ang aking tsapa. May pulis sa ilalim ng tulay. Binabaon sa lupa ang hustisyang pinatay habang walang nakakakita. Bulok na ang sistema, may bahid ng dugo ang ginintuan niyang tsapa. Adik ako, huwag tularan. Nanlaban, hindi sumuko ng maayos. Nahulihan ang ipinagbabawal na gamot. Lulong sa masamang bisyo. Alang-alang sa bansa, katuwang ang ikinasang programa. Tumanak ang dugo ng walang sala. Dahas ang itinugon sa problemang di batid ang solusyon. Kumulang 6,000 mga Pilipino ang pinatay sa ilalim ng Administrasyong Duterte noong kasagsagan ng kanyang kampanya kontra droga. Pawang mga mahihirap at kapos sa buhay ang kadalasang sangkot dito. Idagdag pa riyan ang bilang ng mga kaso ng pagpaslang na walang maayos na dokumentaryo. Matatandaan na ipinangako noon ni Duterte na pupuksain niya ang katiwalian sa gobyerno, kriminalidad, sa problema ng Pilipinas sa droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan kung mananalo bilang presidente ng bansa. Ngunit nang nailuklok sa kanyang pwesto, ay kaliwat ka ng patayan ang naganap. Marahil sa kaganapang ito, nabuo ang awiting pinamagandang May Pulis sa Ilalim ng Tulay na nilikha ni Princess Sharina Tariga sa YouTube noong Disyembre 23, taong 2020, na siya namang pumukaw sa atensyon ng madla. Pagkusimple ay mabigat ang dinadala nitong mensahe. Sa taong ito, ang ating bansa ay nasa ilalim pa rin ng Administrasyong Duterte, na alam naman nating kaliwat kanan ang kaganapan ng walang awang pagpaslang kung saan pati ang mga inosente ay nadadamay. O sinasaad ng awitin ang mga isyu hinggil sa kawalan ng karapatang pantao, katarungan, bulok na sistema ng bansa at ang pagpaslang ng walang sinisino, at ang hustisya ay para lang sa mayayaman na nagpapakita ng hindi pagkakapantay-pantay sa bansa. Isa sa permanenteng linya na iyong naririnig ay ang may pulis sa ilalim ng tulay, kung saan tinutukoy nito na ang tulay bilang isang liblib na lugar kung saan nagaganap ang mga masasalimuot na pangyayari kung saan walang nakakakita. Karamihan dahil sa droga. Kung iba, nanlaban daw at ipinagtanggol lang nila ang kanilang sarili. Pero sabi naman ng iba, tinaniman lang daw ng baril at bawal na gamot. Wala ring takas ang mga kabataan sa hindi makataong sistema ng kamay na bakal ni Duterte. Mapabata, matanda, basta walang kapit sa mga nakauniforme,
paniguradong magkakalatay sa berduging batas ng mga tagapagpatupad nito. Iilan lamang sina Kian Lloyd de los Santos, Carl Angelo Arnaiz at Reynaldo de Guzman sa mga kabataang pinatay noong kasagsagan ng kampanya kontra droga ng nagdaang administrasyon. Dating gawi, makitaan ng bawal na gamot at armas. Sa huli, lumabas na inosente at biktima lamang ng extrajudicial killings ng mga alagad ng batas. Magbulag-bulagan ka na muna kung ayaw mong tikman ang mga bala. Kaming bahala na pagtakpan, madali lang naman. Palabasin na lang na adik o nanlaban. Mananatiling saksi ang awitin sa kalunos-lunos na sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng isang berdugong pinuno. Patuloy nitong igigiit ang hustisyang pilit na ibinaon ng mga naturingan pamanding tagapagpatupad ng batas. Isinisigaw rin nito ang realidad na pumapaimbabaw pa rin sa kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas, kung saan ang batas ay inilalagay pa rin sa kamay at sa bala ng baril ng mga taong sumumpa ng katapatan dito. Dito sa awitin, iyong maririnig ang diin at tono ng boses, at isama pa ang liriko na pawang kanyang kinukumbinsi ang sarili at tayong tagapakinig na ang mga taong walang pinansyal na kakayahan, koneksyon at kapangyarihan ay sumuko na lamang sapagkat tayo ay hindi kikilingan ng hustisya. Saad din sa awitin na ang hustisya ay patay na, at ang ginintoang tsapa ng mga pulis na dapat tayo ay pinoprotektahan ay siyang nabahiran na ng dugo, kung saan ang kanyang serbisyo ay mapapasaya lamang kung meron kang salapi. Kung tayo ay walang pera, marahil na rin sa bulok na sistema, wala na tayong pag-asa. Sa mga napiling salita sa pagbuo nitong awitin, ito ay nakakapagbugso ng damdamin ng madla ng mamamayang Pilipino na ipinapakita ang baho ng naging sistema at pagpapatakbo ng extrajudicial killing at kinulang ng respeto sa karapatang pantao. Ito ang siyang katayuan ng iyong minamahal na bayan. Usad pagong pa rin ang takbo ng hustisya. Pera ang batayan ng pagkamit ng katarungan at dahas ang agarang isinasagot sa problemang nais talikuran. Ngayong alam mo na ang kanilang kalakaran, panahon na upang ihayag ang kanilang kabulukan, panahon na upang malaman ng lahat na ang pulis sa ilalim ng madilim na tulay ay ang siya ring kikitil sa iyong buhay.